hanggang sa matapos ang ating Sunday service. Dahil ngayon po, dadako na po tayo sa pinakaimportanteng bahagi ng ating Sunday service. Ihanda na po natin ang ating mga notebook, ballpen, Bible, at higit sa lahat ang ating mga sarili para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang maghahatid po sa atin ito ngayon ay walang iba kundi ang ating Gia Alabang and Beyond Head Pastor, Pastora Emily Balajay. Good morning. Are we blessed? Amen. So, meron pa po tayong space o bakante sa harapan. Baka yung mga nasa likod gusto pong sa harap. Mas maganda po. So, we are the reason. Ano yung sabi sa kanta? That He gave. Sino yung nagbigay na yon? Ang ating Panginoong Jesus. So buti na lang merong unang Pasko upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So sino po for the first time ay nandirito sa atin, kasama natin ngayon? Taas nga po kamay. Meron po ba tayong bago? O lahat tayo ay kasama na lagi? Walang bago ngayon? Praise the Lord. So, palakpakan nga po natin ang bawat isa. So, ngayon po ay salita ng Diyos ang ating pag-aaralan. Amen ba? Kaya, nakahanda na po ba ang bawat isa? So, hihilingin ko po na wag muna pong mag-usap. Kung body language muna. Kasi nga po, naririnig daw sa ating speaker. Okay lang po ba yan? Sige. Tayo po muna ay manalangin. Salamat po aming Ama sa umagang ito. Salamat sa buhay at kalakasan na iyong patuloy na ipinagkakaloob. Salamat sa biyaya, O Diyos, sa grasya na aming nakakamtan bawat umaga. And we thank you, O Lord, dahil mismo ang aming buhay ay regalo na nagmumula sa iyo. Salamat sa anumang pagkakataon sa aming buhay na hindi ka po nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At ikaw ay tapat sa pangako mo sa bawat isa sa amin. Kaya't masasabi namin, O Diyos, ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. At ang iyong salita ay may buhay sa bawat isa sa amin. Kahit sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba. Humihiling, O Diyos, na minsan pa mangusap ka ng may kapangyarihan sa bawat isa. Inaalis po namin ang lahat ng bagay na hindi ayon sa iyo, sa aming kaisipan, sa aming puso, sa aming buhay. At sa oras na ito, palitan mo nga po ng iyong salita. Gamitin mo lang ang iyong lingkod, Panginoon, bilang mouthpiece mo. At ikaw po ang magsalita sa aming kalagitnaan. Let your word brings life to each of us na nandirito, maging sa online, O God. Salamat po, Panginoon. Maghari ka sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, our title for today, pakibasa nga po, God's Word brings life. Ang salita daw ng Diyos o ang Biblia ay nagbibigay ng buhay. Paano kaya iyon? So sabi sa John 12:24, tayo po tayong lahat sa pagbasa ng salita ng Diyos at basahin nating sabay-sabay. Very truly I tell you,
Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Sabi sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang mamatay ang isang butil ng trigong itinanim sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, tutubo ito at mamumunga ng marami. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Sige po, makaupo na. Sa ating pag-aaralan ngayon ng katotohanan na nasa saad dyan sa John 12:24, we are reminded of the life of Jesus and the transformative power of His Word, ng kanyang salita. Saan? Sa bawat isa sa atin. Jesus speaks of His impending death and resurrection, a necessary act that would bring abundant life, not only to Himself, but to countless others. Ito na po yung panahon na malapit na at alam na ng ating Panginoong Yesus na malapit na siyang ihain. Magdanas ng mga hirap doon sa krus. At sinasabi niya nga na, unless a man dies, mananatili siyang mag-isa. Pero kung siya'y mamamatay, tutubo iyong seed na iyon, at iyon ay mamumunga, hindi lang ng kakaunti, ng isa, kundi ng marami. So yan po ang ating pag-aaralan ngayon. And ito pong prinsipyo na ito na dying to oneself is central to understanding how God's Word brings life into our hearts, our minds, and our souls. Una, the principle of dying and living. So sa binasa po natin, Jesus draws an analogy or hinalintulad niya ang salita ng Diyos, ang between a grain of wheat, yung butil ng trigo, at ang kanyang sariling buhay. So the kernel must be buried in the ground and die to produce a fruitful harvest. Likewise, our own personal. So, sino po ang nakakita na ng, ito inano ko, basa kasi siya eh. Alam niya po ito? hindi po ito nakaka-otap. Hindi po ito otap. Ha? Seed to ng mangga. Sino mahilig sa mangga? So, sino mataas ang sugar at uric ngayon? Dahil sa kakakain ng mangga. Panahon po ng mangga ngayon, tama? At napakalakas po nito sa asukal at sa mataas sa uric. So, minsan minsan nakakakalahati, no? Lalo na matamis. Pero, pagkatapos mong kainin, wala nang silbi itong buto na to, tama? Hindi naman to nakakain kasi hard to. Amen ba? So, para nga siyang otap, ano? Para na ring empanada. Gusto niyong kainin? Nalinis naman to. So, this is a seed of mango. Pero imagine niyo kung mango seed na ito, ilalagay ko lang dito, kahit na umabot pa siya ng ilang taon, sa tingin niyo, ano mangyayari dito sa seed na to? Mabubulok, pwedeng mabulok kasi amoy na amoy nga yung mangga na, parang iba na yung amoy, no? Pero kapag nagpasya ako na itanim to sa lupa, for how many, pakita nga natin, nandiyan ba yung yung picture? So yan yung grain, no? Naging lang sa akin to kasi kumakain si Eunice, tapos kinuha ko. Ang tamis. So masarap siyang, tingin ko maganda siyang itanim para mas marami, di ba? So katulad ng grain of wheat.
Yan yung trigo. Ano mangyayari kapag ka nagtanim tayo? Sige, next. So yan, uusbong yan. How many days? Uusbong na po yan. Kapag itinanim natin siya sa mabuting lupa. Amen ba? At ano mangyayari? Nandyan na yung proseso. Hanggang sa dulo, nakikita niyo po ba yan? Hanggang sa dulo, ano mangyayari? Magkakaroon na siya ng bunga. Kung, ayan na, yung punong-puno o hitik sa bunga. Ang dami pa po niya yung mga nakalaglag sa baba na. Gusto niyo po bang ganyan yung puno na makita niyo? Ang tanong, gusto niyo rin bang katulad ng puno na yan? At yun po ang nangyari sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Alam niya na kailangan niya dumanas ng paghihirap upang siya ay maging mistulang kasalanan para sa akin at sa iyo. Para tayo ay magkaroon ng katwiran. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay magaling, kaya okay na tayo. Kahit na nasa ministry ka na for so long. Kung sinasabi mo na kaya mo nang mabuhay at kaya mo nang mamunga mag-isa, I'm telling you, nagkakamali ka. And that is the principle of, dying and living. So, our own personal transformation requires a surrender of our former selves to God's will. Ano man ang iyong nakaraan, hindi na importante yon sa ating Panginoon. Ang nais niya yung ngayon. Ano man yung mga mali natin, ano man yung mga maling desisyon o mga ginawa natin hindi tama, o sino man tayo, hindi importante yon sa Panginoon. Ang importante sa Kanya, magkaroon ka ng tamang desisyon ngayon. Kalabitin mo nga katabi mo, kapatid, magdesisyon tayo ng tama. Ngayon na. Amen? Amen ba? So, katulad ng isang caterpillar. So, caterpillar, meron ba tayong picture dyan? Yan. So, caterpillar, nag-uumpisa doon sa, kailangan mag-undergo siya ng tinatawag na metamorphosis. So, para maging maganda siyang butterfly. Pero alam niyo ba yan, the caterpillar, ano sa Tagalog niyan? Uod or sa iba, higad. Yung Makati, di ba? So, pag nasa proseso pa lang siya, papasok siya doon sa pupa or chrysalis o chrysalisa sa Tagalog. Ang hirap po dyan kung ikaw ay nandoon sa proseso na yon. It's a very dark, often uncomfortable place where it seemingly ceases to exist as it was. Parang hindi na matatapos yung dilim o yung darkness. So, pero pagka dumating siya sa proseso, hindi naman pa pwedeng mula caterpillar, dumiretso na kagad siyang magandang-maganda. Kailangan siyang dumaan sa matinding proseso. Katulad din na biglang inano rin sa akin ng Lord yung bata, tayo mismo, tayong tao. Di ba hindi naman tayo biglang dumating na lang sa mundo? Meron bang dumating na lang dito, nakita sa pupo ng kalabaw? Ha? At umiiyak at dadampot na lang yung iba? Di ba? Iko-conceive yan for how many months ng mga nanay? 9 months. So kung ikaw ang nandoon, maganda ba yon? Siyempre, hindi somehow. Pero sa kanya, yun yung comfort zone niya. Doon siya nino-nurture. Doon siya pinoproseso hanggang from blood, mabuo na siya at maging kamukha ka na niya. Maging ikaw na. Tingnan mo nga yung mga katabi mo. Maganda ba sa paningin mo siya? Of course. Bakit? Dahil tayo ay anak ng Diyos. At hindi ka dumating dito na aksidente, kapatid. May layunin ng Diyos sa buhay mo.
Ang tanong, napapamuhay ba natin yung layunin ng Diyos sa buhay na yon? Or baka, ngayon kasi malaki ka na, may trabaho ka na, kaya mo nang buhayin ang sarili mo, nabubuhay ka na sa nais mo. Katulad nung caterpillar na yan, ay kailangan dumaan ang bawat isa sa proseso. At kailangan nating pagdaanan ang sinasabing kamatayan. Kamatayan na kung saan dito magsasama-sama ang napakagandang butterfly. And after that, a life transformed. So tayo, habang nasa proseso, hindi maganda sa paningin mo. It could be parang ang pangit-pangit ko naman. Parang wala na akong buhay. Parang wala na akong silbi. Pero, kailangan lang nating dumaan sa proseso, kapatid. Huwag tayong mag-shortcut. Sabihin mo sa katabi mo, dumaan ka sa proseso. At huwag mag-shortcut. Kasi sa proseso, sa transformation ninanais ng Panginoon, no shortcut. Amen? Kasi tayo rin po ang magbe-benefits. So, katulad sa atin, katulad ng ating Panginoong Yesus, no sinabi niya, when we surrender our lives to God, laying aside our fears. Alisin na natin kung ano man yung takot na yan. Nung sinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, na sinabi natin, Panginoon, ikaw na po ang aking tagapagligtas. Ikaw na po ang maging Panginoon ng aking buhay. Ibig sabihin, ikaw na ang masunod. Ibig sabihin, hindi na ako driver, kundi pasahero na lang ako. At sino ang driver ng buhay ko? Si Jesus. Dapat ganyan ang nangyayari na sa atin ngayon, mga kapatid. Lahat ng takot, alisin na. Kasi yan ang nilalagay ng kalaban. Mga doubts. Yung mga ninanais mo, kailangan ko pang magplano. Kailangan ko pang mangyari itong mga bagay na ito sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. We open ourselves to a new life filled with purpose and joy when we say, I want to die for Jesus. Amen ba? Pag sinabing die or mamatay, mamamatay ka sa gusto mo, sa ambition mo, sa desires mo. At anong gagawin mo? Yung magandang plano na ng Diyos sa buhay mo, ang lalakaran mo. Kasi lahat tayo ay unique individual. At lahat tayo ay may kanya-kanyang plano ang Diyos. Nung dumating ka sa mundo, ayos na ang buhay mo. Ang kailangan mo na lang, na arkitekto na, nagawa na ng ating Panginoon bilang our Creator, kailangan mo na lang lakaran. Kailangan mo na lang isa pamuhay. Amen po ba? And sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Maliwanag po ang sinasabi dito, na tayo ay dapat nakapako na ang ating buhay doon sa krus. Kapag ikaw ay nakapako na, kaya mo pa bang manampal? Nakapako na nga. Or patay ka na sa gusto mo. Kapag may nang inis sa'yo, pag mayroong kang alam mong naninira sa'yo, kaya mo pa bang lumaban kung ikaw ay patay na? Ha? So bilang Kristiyano, ano na dapat nangyayari sa atin? Tayo ay gumagawa ng ninanais ng Panginoon. At sabi diyan, kapag tayo ay patuloy na dumadaan sa matinding proseso ng buhay, nababago tayo, natatransform tayo sa image ni Kristo. Kaya dapat
ang nakikita na sa atin ay si Kristo. Tingnan niyo muli ang katabi niyo. Si Kristo na ba ang nakikita? Ha? So, under process pa ang bawat isa. Amen? Pero dapat meron ng kalahati. Nagiging kawangis mo na si Kristo. Amen? Depende yon sa nais mong mamatay sa kagustuhan mo, sa nais mo, kapatid. Amen. So, maliwanag po sinasabi dyan, the life, ang buhay na aking ipinamumuhay ngayon sa aking katawan, I live by faith. Sa nananampalataya, sa pananampalataya na sa ating Diyos, sa anak ng Diyos na si Jesus, na nagmahal at nagbigay ng kanyang buhay. So buti na lang, may Kristo, may Jesus na nagbigay ng kanyang buhay upang tayo ay dumami. Dumami yung nag-i-imitate kay Kristo. So, katulad ng isang missionary, so, number 2, una, the principle of dying and living. Pangalawang punto natin dito, yung the life of Jesus in us. Yung buhay ni Jesus sa atin. So, kung tayo, halimbawa tayo itong book na ito, dapat si Jesus, sabi, kung dating nasa labas, kung halimbawa ito si Jesus, hindi natin pinababayaan, hindi natin pinakikilos sa ating buhay, dapat the life of Jesus in us. So dapat yung buhay na ni Jesus ang nabubuhay sa atin. Amen ba? Patay na tayo sa sarili nating gusto at yung gusto o yung plano na ng Diyos ang ginagawa natin. Amen po ba? So the same thing, dapat we are in Christ. Kaya kung tayo mismo ito, dapat magpasya tayo na magpasa ilalim na sa kapangyarihan ng Panginoon at tayo ay nakangino na kay Kristo na. So ibig sabihin, anuman ang plano ng Diyos sa buhay mo, gagawin mo. Kasi siya ang iyong Panginoon. At siya ang dapat nasusunod sa ating buhay. Amen ba? So when we embrace this dying to self approach, we allow the life of Jesus to flourish within us. Ano yung magpo-flourish? Ano yung makikita sa atin? Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang biyaya, yung kanyang habag, at yung kanyang kapangyarihan, mag-uumpisa na mag-manifest sa ating mga actions, sa ating mga pananalita, at sa ating interaction sa bawat isa. So, unti-unti nang merong pagbabago. Kapag tayo ay nagpatuloy na mabuhay para kay Kristo. Amen po ba? So, katulad ng isang missionary pastor na nag-i-struggle sa kanyang galit at sa kanyang frustration. Kasi 10 taon na siya nagpapastor doon sa lugar na yon. And until that day, wala pa siyang nakikitang bunga doon sa mga tao. So, the Lord led him to pray and fast. So nanalangin siyang muli, nagtanong siya sa Panginoon, at nag-ayuno siya. So, he reflected deeply doon sa sinasabi ng John 12:24. Unless a wheat of grain falls to the ground, kailangan siya munang mamatay. At pag siya'y namatay, mamumunga siya hindi na siya mag-iisa, kundi mamumunga na siya ng marami. So, nung na-realize niya yon, yung salita ng Diyos sa John 12:24, in order to lead his congregation or yung kanyang mga nasishiran, kung papaano dapat nais ng Diyos, hindi kung nais niya. Kasi minsan kahit na nasa ministry ka, minsan yung gusto mo pa rin ang nangyayari. Tama po ba? Mga leaders, mga ministers? Kung ano pa rin yung gusto mo,
Hindi yung kung ano yung nais ng Diyos. Ibig sabihin, may buhay ka pa. Hindi ka pa totally namamatay sa nais mo. And that time, nakita niya na kailangan niyang mamatay sa kanyang pride at sa kanyang pagiging makasarili. Doon sa proseso na yon, he sought to embody the love and patience of Christ. So natuto siyang muling magmahal, na stir up yung kanyang unang pag-ibig sa Panginoon. Kung bakit siya nandoon sa lugar na iyon. Dahil ang tibok ng ating Panginoon, ng puso ng ating Panginoon, ay para sa mga nawawalang kaluluwa. Kaya muli, bumalik ang pag-ibig, ang pasensya ng pastor na yon. And gradually, unti-unti, he noticed profound changes, not only in himself, but also in his, dun sa place na kanyang pinagmimisyonan. His willingness to die to his former ways allowed the flourishing of bonds based on genuine love and mutual support. Minsan nakafocus ka sa tao. Kailangan magbago muna to. Ang tanong, ikaw ba ay nagbago na? Don't mind your seatmate or your neighbor. Tingnan mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Hindi the way you want it, but the way God wants it. Magpa-assess tayo sa Panginoon. Are we truly living in the life of Jesus na ibinigay sa atin? O are we living to the desire of our heart? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So kung tayo ay nakipag-isa na daw kay Kristo, tayo ay bago nang nilalang. Wala na ang dating pagkatao, yung dating matakutin, yung dating mahiyain, wala na. Yung dating mayabang, yung dating walang pasensya sa iba, kundi unti-unti babaguhin tayo ng Panginoon. Amen po ba? So yung pangit na nangyayari sa atin, ginagawa natin, mawawala na. The old has gone at magkakaroon na ng bago. Amen. So number 3, principle, multiplying life through the Word. So ano nga yung unang prinsipyo? The principle of? Okay. Pangalawa? Okay. Ang buhay ng Panginoong Jesus sa atin. At ang pangatlo ay? Multiplying life through the Word. So, Jesus' death was not in vain. Amen po ba? It resulted in the multiplication. Hindi siya addition lang, kundi or division sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating komunidad. Kundi multiplication. Amen po ba? Yan ang dapat na bunga nung pagkamatay ni Jesus doon sa krus. Maraming disciples ang susunod, ang gagawin, ang ninanais ng Diyos sa buhay niya. So, katulad ng kung tayo ay patuloy na mag-aalaw, iaalaw natin ang salita ng Diyos to penetrate sa ating buhay, anong po mangyayari? It not only transforms us, hindi lang tayo babaguhin, kundi He will empowers us to share that life with others. So hindi ka mananatiling mag-isa. Amen po ba?
And sabi sa Matthew 13:31 to 32, pakibasa nga po, tayo tayong lahat. Ikinuwento pa sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito. Ang paghahari ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging pinakamataas ito sa lahat ng mga tanim. Nagiging punong kahoy at pinamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Amen. Maliwanag po ba yan? So, sige po, makaupo. Hindi po yan yung nasa isip nating mustasa. Yung mustasa, yung kinakain natin, dalawa po kasi ang klase ng mustard. Isa pong herb, yung po yung kinakain natin, na parang pechay. Amen ba? So, maliliit lang yun. In 30 days, aanihin mo na siya. Pero yung sinasabi natin, yung true mustard tree, ito po yung large. Meron po tayong picture niyan ng mustasa. Ano nga po? Ayan. So, ayan po yung, actually, madilaw yan kapag kami mga bulaklak din. So, imagine niyo ang ano niyan, butil or yung seed, katulad lang yan, napakaliit. Napakaliit lang po niyan. Meron akong nabili niyan sa Israel, pero hindi ko po makita eh. So, kung sino nakakita ng pechay, na seed, so halos ganun lang din, no? Maliit siya, pero pag lumaki na, sabi dyan, kahit na yung mga ibon ay dyan nananahan. Pwede din po siyang kainin, yung leaves. Pero yan po yung sinasabi, na kung tayo daw po ay katulad ng isang butil ng mustasa, the smallest seeds grows into one of the largest trees, providing shelter and support for many. Katulad po sa ating buhay. Sa ating mga buhay. Kapag ipinamuhay natin ang salita ng Diyos, God's Word brings life. It becomes a source of nourishment for ourselves and for those around us. Nakukuha niyo po ba? Kapag hinayaan natin na tayo dumaan sa proseso, at alam nyo, hindi naman po pwede yung nasa isip nyo ngayon, ayan na yun. Kaya nga po meron tayong leader o merong yung authority. Sa pamilya, sino ang may authority sa atin? Ang ating mga magulang. Kaya dapat bilang mga anak, tayo sumusunod sa kanila. Amen po ba? Sumusunod tayo sa ating mga magulang at hindi yung anak ang nasunod ang mga magulang ang nasunod sa bata. Amen po ba? So, kaya nga tinawag kang magulang para magpakamagulang. Ikaw ang magpo-protect, ikaw ang mag-guide, magtuturo sa inyong mga anak ng tamang disiplina, ng tamang salita mula sa ating Panginoon. So, sa ating komunidad, nandiyan yung president ng association o kung sa barangay, nandiyan yung mga barangay captain. So sa bawat isa, ganun din nga po sa ating iglesia. Sino po ang nasa authority? Para mag-alaga sa inyo, ang pastor, ang cell leader. Amen po ba? Kaya kailangan po tayong makinig din sa kanila. Kasi sila po ang ginagamit ng Panginoon para ikaw ay dumaan sa proseso. Kaya kung nais mong tumayo one day dito, katulad ng ginagawa nila Kuya G kanina, na nagli-lead sa ating praise and worship, hindi pwedeng basta-basta na gusto mo, papasok ka na lang. Kailangan dumaan ka sa proseso. Amen po ba? So, ano man ang ninanais mo na gawin para sa Lord,
ang sabihin mo muna sa Panginoon, Lord, I surrender everything. At ikaw na po ang bahala sa aking buhay. Amen po ba? So, kailangan nating makita na magiging source of nourishment tayo kapag tayo ay namatay at si Jesus na ang nabuhay sa atin. Amen. So, katulad ng buhay ni Sarah, siya ay challenge ng kanyang mga kaibigan, no? Na magbasa ng salita ng Diyos. Bagong mananampalataya lang itong si Sarah. So, si Sarah, spelling ito S-A-R-A-H. So, sabi niya, gusto niyang magpagamit sa Lord. Kaya ang sabi ng kanyang mga kaibigang Kristiyano, okay, magbasa ka ng salita ng Diyos araw-araw. Challenge siya for 1 month. Gawin mo yan. So, siyempre sa umpisa, hirap siya. Papaano nga bang magbasa ng salita ng Diyos? Saan niya uumpisahan? Sa Genesis ba? O sa Matthew ba? O sa Revelation? Or sa Malakay? So, ang sabi sa kanya, umpisahan mo sa Mateo. Mag-umpisa ka muna sa New Testament. Tapos, unti-unti, maraming mga naririnig siya o nababasa siya sa salita ng Diyos. And as she continue every day, so anong ginawa niya? Patuloy siyang nagbababad. Nung una, isang verse lang. Pangalawa, isang chapter na. At nung sumunod na, hindi na siya makontento. Minsan nababasa niya isang book o isang letter. Kasi, the more na nalalaman natin ang salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng excitement. Amen ba, mga kapatid? Merong something sa salita ng Diyos, kahit na nabasa mo na ng ilang beses na pabalik-balik, they are new every morning, no? Ang salita ng Diyos, yung kanyang awa at habag, nabasa ko na ito kahapon eh. Bakit ngayon iba na naman ang sinasabi sa akin? So, si Sarah, habang siya ay nag-e-enjoy, habang siya ay nagpapakababad sa salita ng Diyos, yung puso niya unti-unting lumalambot. At dahil doon, ang nangyari sa kanya, nag-uumpisa siyang mag-reach out sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kapitbahay. Anong i-reach out niya? Yung pag-ibig ng Diyos. Lalo na nang napunta na siya sa John 3:16, na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. So nung sinabi niya na kailangan na makilala natin si Jesus, upang itong Jesus na ito na namatay ay mabuhay sa atin. At dahil doon, unti-unti, nagkaroon siya ng mga oportunidad na manalangin at makapagdiskusyon sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kapitbahay. Hindi natapos ang 6 na buwan kay Sarah. Siya po ay naging leader doon sa kanilang simbahan. Hindi po sa tagal ng ating pagiging Kristiyano, kapatid, para ikaw ay gamitin ng Diyos. Nasa desisyon mo na ikaw ay mamatay sa kagustuhan mo at yung nais ng Diyos ang gawin mo. Kahit na matagal ka ng Kristiyano, tinatawag ka to evangelize, merong gawain ngayon sa iglesia, no pansin. Pero pansinin niyo po yung mga dumating, nagkaroon ng bagong buhay, ng bagong sigla. Regardless ano man ang edad. Amen po ba? So, naalala ko po noon, akala ko bata pa, Kristiyano, nakakilala kay Kristo, naging Kristiyano,
At sinabi ko sa Panginoon, Lord, I surrender my life to you. Ikaw na po ang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Hanggang sa natapos ako sa pag-aaral, nakapagtrabaho, saan man kami pumunta, saan ako pumunta, nagkakaroon ng Bible study. Nagkaroon kami ng Bible study doon nung college ako. Tapos nung nagtatrabaho ako, meron ding na-set na altar ang Panginoon sa company na pinagtatrabahuhan ko. And praise the Lord for that. Pero hindi pa rin pala sapat yun. Yung pasundot-sundot ka lang. Dahil nga, nagpamilya ako, tapos ang desire ko, magkaroon syempre kapag nag-asawa ka, nagkapamilya ka, ang dinidesire mo rin, magkaroon ka rin ng mga supling. Diba? So nagkaroon kami ng 2 lalaki. Pero hindi pa rin sapat yun. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo pa po ako ng isa, maglilingkod ako ng todo-todo. So yun yung isa dun sa kinovenant ko sa Panginoon. Kailan binigay yung babae? 2009. 1998 ako kinasal. So kayo na lang po ang magbilang kung ilang taon na ako noon. At kinasal ako, 26 years old na ako. No, kate 26 ko. December 1998. At nung dumating si Sarah Eunice sa amin, akala ko okay na ako, kompleto na, everything, ayos na pamilya ko. Pero hindi pa rin pala yun. Ang gusto ng Panginoon, total surrender. Not just surrendering for today, but a total surrender na iaano mo na ang sarili mo na, Lord, tama na yung aking nais, yung aking plano. Gagawin ko na ang nais mo. So kahit na baby pa si Eunice, nasa 1-year-old pa lang siya, tinawag na ako na mag-full-time. Mag-full-time na hindi alam ng leader ko sa church. So nag-full-time ako sa Panginoon. Kapag kailangan sa Bible study, sa CIRTEC, nandun ako. Hindi lang kung kailang anniversary, kung kailan a Christmas party. Kasi ako nag-aayos ng mga pagkain, nagpapalaro doon sa company na yon. Pero noong time na yon, ang gusto ng Panginoon, sumausaw ka na. Totally, gawin mo na ang ninanais ko at hindi na yung nais mo. So totally iniwan ko, pero ang sinasabi nga, hindi mo masasabing mahal mo ang Mamaya, madidiscuss natin yan. And ang nakita ko lang dito, hindi sapat na nasa ministry ka na, o gaano ka man katagal sa ministry. The most important thing, totally surrender ka every day sa master mo. And since that time, 2010, when I give up my everything to the Lord, kasama dito yung aming resources. Kasama yung lakas. Kasama yung talento na sa tingin ko wala naman. Hindi naman ako marunong kumanta. Pero unti-unti, ang Diyos ang nag-provide. Hindi po siya isang mabilisan. It is a gradual. Kailangan meron kang desire na, Lord, I want to live for you. I want to honor you. I want to glorify your name. Hindi sapat na ginagawa mo yung gusto mo. So for me, ilang taon na ako bago ko na-realize yung mga bagay na yon. Hindi ko mo Kristiyano ka, ay sapat na. Kailangan, in every day of your life, you must die to your ambitions. You must die to your desires. And you must do what God pleases. Amen po ba? Amen? Katulad ni Sarah, nagkaroon po ng ripple effect. Lives were touched, relationships formed,
and a community of believers emerge. So ito po yung nangyari sa amin. Ang dinidesire ko lang that time, 7. 7 ang makasama ko sa iglesia. Pero hindi lang basta 7, kundi community ang naisama namin sa GIA. True Loma Community. At ito po ay bunga noong office ministry namin ni Pastor Elmer sa CIRTEC. We cannot say na it is because of me. Kundi nakita ko doon ang pusong basag, pusong nagnanais na Diyos, ikaw ang masunod sa aking buhay. At ang susunod na doon, yung bunga. Bunga na hindi mo mabilang. Amen ba? So, each person na na-encounter mo, kapatid, ay merong kang nilalagay na seed of life. Yung binhi ng salita ng Diyos. At itong salita ng Diyos na ito, ang nagpapabago ng buhay. Hindi tayo. Kaya never point yung people, yung mga nasisharean mo sa'yo. Huwag natin silang paasahin sa atin, kundi paasahin natin sila sa Diyos. Dalhin natin sila sa Panginoon. Amen ba? Na kahit na mawala ka dito sa mundo, mabubuhay pa rin sila para kay Kristo. Amen? Dahil ang tunay na nagbibigay ng buhay ay ang kanyang salita, ang Panginoon, Jesucristo. Amen? Na nabubuhay na sa atin. At mga kapatid, ito yung ninanais ng Diyos sa atin ngayon. Hindi sapat. Hindi sapat na ikaw ay nasa ministry na. Hindi sapat na ikaw ay marami ng ministry. Kundi ang tanong, yan ba ang pinagagawa sa ng Lord? Are you a life surrendered fully to our God? Or pagka merong gawain, kayo na lang. Alam ko na yan, matagal na akong tapos dyan. Pero kapatid, ang sabi natin, di ba? Yung ating, ano yung tawag doon? Motto? Or yung sama-sama, tulong-tulong sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Kapatid, hindi natin pwedeng sabihin kayo na lang o kami na lang, kundi sama-sama tayo na lalago, nakasama ang bawat isa. Kasama dyan yung pagkikiskisan, for sure. Kasi merong pagtuturuan, merong pagdidisiplina. At kapag ikaw ay nakakaranas ng disiplina, magpasalamat ka kasi mahal ka. Amen po ba? Kapag hinahayaan ka lang na mawala, na unti-unti, na hindi mo alam, walang nagwa-warning sa'yo, delikado ka, kapatid. Pero ang Diyos, mahal na mahal tayo. Kaya ang nais niya, tayo ay tunay na manampalataya sa Kanya. Amen? So to our conclusion, in light of John 12:24, let us recognize the significance of Jesus' death and resurrection as the ultimate expression of God's Word, bringing life. Just as a kernel of wheat must die to produce a harvest, bawat isa sa atin ay dapat din ganon. We must embrace the loss of self in pursuit of a fuller life in Christ. Gusto mo si Kristo na ang makita sa'yo fully? Surrender everything to our God. And this is the right time. At kapag ginawa natin iyon, we not only experience His life, the life of Jesus within us, but also become vessels of His love and truth to the world. Amen po ba? Amen? So mamaya po sa inyong cell group, siguraduhin nyo ang isi-share nyo, ano yung 3 bagay na ating pinag-usapan ngayon. Ano-ano yun? The principle of dying and pangalawa? At pangatlo?
Amen. So yan po ang ating pag-aaralan. Pero hindi po sapat yan, kundi magkakaroon po tayo ng challenge for today. We must go back to zero. Back to zero. Ano po yung requisites to be Christ's disciple? Mga katatapos lang ng SOTRI noong Holy Week. Ano po? To become disciples of Christ, Jesus should be the Lord or number 1 in our life. Amen po ba? Hindi siya number 2. Kapag may number 1, ibig sabihin pwedeng magkaroon ng number 2, number 3, number 4, number 5, and so on. Pero dapat si Jesus ang maging number 1. Hindi siya dapat mawawala sa iyong buhay. Siya dapat ang number 1 sa iyong buhay. Amen po ba? So, Jesus is the Lord of our life. And kapag ka po siya ang naging number 1 sa ating buhay, tayo na mga tumugon, na mga tinawag niya, mga pinili niya, ano pong mangyayari sa atin? Bilang alagad ni Kristo, we must become zero. Sabihin nyo nga po, back to zero. So dati buhay ka sa kasalanan, pero nung tinanggap mo si Jesus, tayo ay patay na sa sarili nating nais. Amen? At ikaw, wala ka na. Ibig ba sabihin nun, wala ka ng halaga? So, gusto niya pong magkaroon ng halaga, ang tanong. Ito po yung challenge sa atin, ng back to zero. So, sabi diyan, unang kailangan maging Panginoon ng ating buhay ang si Jesus. Sabi sa Luke 14:26, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Sino po gustong maging alagad ni Kristo? Taas ang kamay. So ang sabi diyan maliwanag, kailangan you must hate your father, your mother, your wife, your children. Sino pa? Your brothers, sisters. At maging sarili mo daw. Ano po ang ibig sabihin? Don't misunderstood me. Doon sa hate. The word hate. Hate our father and mother and wife and children and brothers and sisters. Ano pong ibig sabihin nito? Hate? It means our love for our relatives should be less than the love for our Lord. Malilesen dapat. Kasi ang number 1 sa ating buhay ay sino? Si Jesus. Amen po ba? So, hindi po tayo sinasabing wag niyo nang mahalin ang inyong kapwa, ang inyong mga mahal sa buhay. Ang sinabi lang, lesson. Bago ang Diyos. Higit kanino pa man, we must love the Lord with all within us. Amen po ba? So, another way of saying this is to love Jesus the most. Amen? This means that Jesus becomes number 1 in your life. So, there was a church at Ephesus which did plenty of works and persevered and labored. But this church, sabi diyan, left their first love. So, sino dapat ang ating maging first love? Si Jesus. Kahit na magkaasawa ka na, kung number 1 dapat, number 2 mo, ang pamilya mo, mga magulang mo, pag nag-asawa ka, mababago na yung number 2 mo. Pero hindi mababago ang number 1. Si Jesus dapat ang maging number 1 ng iyong buhay. Amen po ba? So kahit na tayo nag-aaral, kung nais mo mag-aral, hindi ka pinagsasabihang wag mag-aral. Pero dapat unahin mo muna si Jesus sa buhay mo. Pero mga kapatid, mga anak, hindi naman magiging dahilan na unahin si Jesus. Kaya nanay, tatay, kayo na po maghugas ng pinggan.
kayo na po ang maglinis. Bilang mabuting Kristiyano, dapat maaga tayong kikilos, maglilinis. Aalis tayo ng ating bahay, maayos na. Amen ba? Kung kailangan mo magluto, dapat nakapagluto ka na ng maaga. Amen po ba? Hindi magiging dahilan kasi kailangan mauna si Jesus. Yes, mauuna si Jesus sa ating buhay, pero yung kailangan nating dapat na gawin everyday para tayo ay makapamuhay, gagawin natin. Amen? So the Lord told this church, no, ang sabi niya doon sa Church of Ephesus, magsisi kayo, because they have sinned in that day, have left their first love. Kung dati, si Jesus ang bukang bibig mo, pero ngayon, hindi mo na nasi-share sa katabi mo, sa katrabaho mo, sa kaeskwela mo, sa kaibigan mo, si Jesus, something is wrong. You have left your first love, and that is Jesus. Dapat by this time, lalong nag-iigting ang pag-ibig natin sa Kanya. Amen po ba? So, the Lord, ang sinasabi niya, kailangan bumalik tayo sa ating Panginoon. We must repent from our sin ng hindi pagmamahal sa ating Panginoong Hesus, ng higit kanino paman. Imposible po na makagawa ka ng marami para kay Jesus, pero hindi mo naman siya ginagawang Panginoon o nasusunod sa buhay mo. Pakitang tao lang po yun. Kailangan nating makita na tayo, a disciple makes Jesus the Lord of his life. Amen po ba? So, kaya kailangan tayong mga anak ng ating Panginoon ay maging zero. Okay, tawagin ko nga si Pastor Elmer saglit. Dito po, pakibilis. Pakibilis po, sir. So, yan po. So, siya po ay nag-iisa lang, tama? So, kung siya ay nag-iisa at hindi niya hinayaan ang sarili niyang mamatay sa gusto niya, mananatili sa gusto, sa plano niya na magpakayaman, at magsabi niya nga noon, di ba? Gawin kung ano yung gusto niya. Kung hindi niya papatayin yung desire niya, yung plan niya, sa tingin niyo po ba dadami siya? Mananatili lang siyang isa. Pero dahil ibinigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon, he decided, yung isa na to, sabi nga, kailangang maitanim. At para ka maitanim, kailangan ka maging zero. Amen ba? Kaya si Pastor Elmer naging zero. Hindi na siya nag-iisa, kundi naging zero siya para kay Kristo. Sige nga po, akin na yung isa. Dili, sumunod na yung isa muna. Pakibilis na po. Yung siyam dyan. Okay. So, si Pastor Elmer, nung binigay niya, nag-iisa siya, at sinabi niya zero, nag-share siya, ginawa niya yung pinagagawa ng Panginoon. So, si Mark, nag-aano ng zero. Kaya ano nangyari sa kanya? Ilan na? 1 plus 0, yung 1 and 0, ilan? 10. 1 and 0, di ba pagsamahin nyo? Amen ba? Kasi 0 na siya. Nakita nyo, nagkaroon ng buhay si Pastor Elmer kung nag-iisa siya at nananais siya na magpalibing, mamatay sa sarili niyang gusto. Naging 10 na siya. Next. Pakibilis. Ay, ang bagal. Nasaan na itong mga ito? Kinausap ko na ito kahapon eh. Para mabilis eh, lalo pa nagtatagal. Nakita yung nakalagay doon? Okay, ilan na po ito? 100. 100. Next. O sige, sino pa? Hanggang sa, dagdagan nyo pa. Nang ilan pa? Sino pa? Sige, sino ang nagnanais na sumunod kay Kristo at maging zero? Ipakita nyo. So, ilan na po sila? 10,000 na. Sumunod pa.
Nakita nyo? Ano pa? Ilan na yan? Ilan pa? Sino pa ang gustong sumunod? Wala na? Wala na dito? Okay. So, ilan na yan? Next. Wala na? Wala nang gustong sumunod? Sabi ko, okay na yung, never mind na yung kausap ko nung linggo, nung kahapon. Ano pa? Wala na? Nakikita nyo ba ang prinsipyo na yan? Kahit na lahat tayo, kung nagpasya tayong sumunod sa kay Kristo, mamamatay sa gusto, at yung plano ng Diyos ang masusunod sa buhay mo, we will turn the world upside down. Katulad ni Pablo, ni Pedro, at yung mga iba pang alagad ni Kristo. Amen po ba? At ang sinasabi ng Panginoon, back to zero. Salamat po sa mga buhay nyo. So, yan, kumuha ka dyan sunflower. Bigyan mo sila. So, sabi dyan, and whatever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Sabi po yan sa Luke 14:27. Tandaan natin, the cross is an instrument of death. To bear my cross means that I must die to my ambitions, to my desires, to my plans. In effect, zero ka na. Wala ka ng nais. And Jesus will become mine. Kung si Jesus ito, si Jesus ay nasa akin na. Ang sa pangako niya, He will never leave me. He will never forsake me. At hindi lang niya po pinangako ito sa mga Hudyo, maging sa mga Gentiles. Tayo po ay mga Gentiles. Kaya panghawakan natin yung pangako ng Panginoon. Na wherever we go, He will lead us. He will be with us. Kaya anong ating katatakutan? Amen ba? Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin urong-sulong. Tapos na yung panalangin. Ang kailangan na po, action. Amen? So, Jesus equals 1. And ako, 0. Sino po ang dapat nating kasama all throughout? Dahil lahat po tayo ay 0. Si Jesus. Amen po ba? So, combine Jesus and His disciples, we will make a multitude. Amen ba? So, the disciples acquire tremendous value. Kaya may value ka kay Jesus. Kung sinasabi mo na wala ka, naging 0 ka na, wala ka nang sinabi sa mundo, never mind. Kasi hindi ka naman ipinanganak to give glory sa mundo sa'yo, kundi to give glory to our God, the maker, the author and finisher of our faith. Amen ba? So si Jesus, of course, hindi natin pwede siyang mawala. Jesus plus me plus you. Lahat tayo, surrender natin sa Panginoon. Amen po ba? And this time, mga kapatid, let us say to our God, I need you, Lord. More than the air we breathe, we need you, Lord. More than the air, more than anything in this world, because I never want to go back to my old life. Kanta po ito. Amen ba? So the more I seek God, the more I find you. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. That's the love of God. The more we know Him, the more we will love Him. And the more we trust Him, the more we will serve Him. Kapatid, this is the challenge to each one. Hindi sapat kung ano ka ngayon sa Panginoon o yung sa tingin mo, sa sarili mo, kung ano na yung nagawa mo para sa Panginoon. Katulad ng isang vine,
Ang sinasabi niya, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakalob ko ang anumang hingin ninyo. That's the promise of God. Jesus is the vine and we are the branches. Kung tayo ay mananatiling konektado sa the source, the life giver, we will live. And not just live, kundi mararanasan natin ang mabuhay ng sagana at nagiging mabunga. Amen po ba? Kaya ano po yung pruweba na tayo ay tunay na disipulo ni Kristo, nananatili sa kanyang salita, nagmamahalan, at namumunga ng sagana. Ito dapat ang nakikita sa bawat isa sa atin. Una, nananatili sa kanyang salita. Pangalawa, nagmamahalan. Pangatlo, namumunga ng sagana. And today, gusto ng Panginoon, siya ay nasa ating kalagitnaan ngayon. As I invite our CMA, as we sing this song, habang kinakanta nila ito, kapatid, huwag kang tatayo kung hindi mo, if you not mean it. As we sing this, as you hear this song, just talk to God right now. Siya lang ang nakakaalam ng iyong sitwasyon, kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. Kung nais mo, kapatid, na isuko ang iyong buhay kay Jesus ngayon, I surrender all. sumama ka sa panalangin ito ng pagkawit. To Thee, my Never mind your seatmate. blessed Savior.